Good evening. So in this video, I will demonstrate the item analysis and test reliability in traditional method by using calculator, pen, and paper. So in this data, my data consists of scores, students, and number of items sa question. So, there's akong students is ako siyang gi-code into number para mahibalaan nako kung pila ka student ang nag-take sa exam. And sa number of items para mahibalaan nako kung pila ka buok question ang akong nabuhat. So, para mahibalaan nako kung pila ka buok ang nakakorek is ako siyang gi-code into 1 which means correct and 0 is incorrect. Then, ako din siyang gi-total sa number of items nga naka-correct and so on hantod sa number 10. So, mao na din ang total number of student who got correct answer. So, in our item analysis, there are two parts which is identification, difficult index, and discrimination of index level. O karon atong ipakita ang pag-solve sa difficulty index. So, ning formula sa difficulty index. So, number of students who got it correctly divided sa total number of students. So, atong sugdan. So, sa item number 1, naay nakakuha og correct answer 8 kabuok divided into 10 equals, so mugamit ka sa ato ang calculator. So atong calculator is visible raman siya. So 8 divided into 10 equals 0.8 ang result. So, kung tun-awon nato siya sa range of difficulty index, nabilong siya sa description nga very nga sa easy. So, in item number 2, padayonon nato ang pag-solve para may balaan nato kung asa siya nabilong nga range of difficulty index. So, sa item number 2, natay 7 nga naka-correct divided sa number of item. So, 0.7. So, nabilong siya sa easy apon siya nabilong. So, sa number 3, 7. So, 0.7. Easy. So, kaning mga item is kanang understandable siya sa mga students. Murag dali lang nila na-analyze ang question. So, in item number 4, na ay 4 na naka-correct og answer. So, 0.4. So, tan-awon na to siya sa nabilong. So, difficult. Murag naglisod og analyze ang student. So, sa number 5, item number 5. So, sa item number 5, na 5 kabuok naka-correct og answer. So, 0.5. So, tanaw na to, nabilong ang 0.5 is sa moderately difficult siya nabilong. And number 6, wadayon na to. Sa number 6 is na ay 8 nga naka-correct og answer. So, 0.8. Easy. Number 7 na ay 6 kabuok nakakuha og correct answer. So, 0.6. So, nabilong siya sa moderately difficult. Lisod-lisod. So, sa item number 8 is na siya 6. 6 divided 10 equals 0.6. Moderately difficult. Item number 9. So, sa number 9, na 6 na nakakuha correct answer. And 0.6. Moderately difficult.
And number 10, so 93 over 10, so 0.3. Nabilong na siya sa difficult. So, mao na ni ang results sa difficult index. So, let us move on to the discrimination index. So, in discrimination index, you will get the 25% of the total population of total index. So, here is the formula. So, the formula is the number of items, which is 10, times multiplied to 0.25, which is the total population of the total index. So, we will get the result by using the calculator. So, it is visible. So, 10 times 0.25 equals 2.5. So, 2.5 is the result. So, ang 2.5 is kinahanglan pa nato siya i-round up kaysa ngalan nga 5. So, ma-round up siya into 3 or 3. So, ang 3 is mo na siya ang percent sa total population of the students. So, ang kaning 3 is kwaon na to siya sa katong student nga nakakuha og highest score, which is tulo ka buok sila, and tulo pud ka buok sa katong student nga nakakuha og lower score. So, tag-aw na to sa data sheet. So, ako na siyang na-highlightan ang katong mga highest score. So, naitulo ka buok na ay higher score, which is nabilong ni sila sa higher group, and napoy tulo nga nabilong sa lower group. So, natay formula sa pagkuha ana. So, upper group minus lower group divided into number of population total index. So, unahon na to ang item number 1. So, in item number 1, so tan-aw na to kung pila ang nakakuha sa item number 1 sa highest. So, sila tanan nakakuha og high score sa item number 1. Tulo sila nakakuha og high score. Tulo sila naka-curricular. So, darita sa mga lower group. So, isa ra si ilaha ang nakakuha sa item number 1. So, minus 1 divided into 3. So, we will use the calculator. So, 3 minus 1 divided into 3 equals 2.66 ang result. 2.66. So, in item number 2, padayuno na to. So, in item number 2, perfect yapon sila sa ang higher group, naka-perfect sila, naka-correct sila sa item number 2, 3. So, tanaw na to kung pila ang score sa lower group. Sa item number 2, isa ra yapon ang nakakuha. So, divided into 3 equals, the same result ra yapon siya. So, 2.66. So, in item number 3, So, in item number 3, more yapon. So, naka-perfect. So, tanaw na to, pareha ra sila sa item number 3. Then, ang item number 3 is isa ra yapon ang nakakuha. So, the 3 plus 2.66. So, in item number 4, so in item number 4,
tulo ra yapon ang nakakuha. Tulo. Madali, tulo ra yapon sa item number 4 ang naka-check. Dayon, walay nakascore sa item number 4. Na 0 sila. So, 3 minus 0 divided into 3. So, ato ang gamitag calculator. So, 3 minus 0 divided into 3 equals 3. Equals 3 as result. So, in item number 5, padayon ta. Item number 5. So, in item number 5, perfect yapon ang nakakuha. And, tanaw na to sa item number 5 na may nakakuha. 1. Ang isa rin nakakuha. Divided into 3 is the same rin siya sa result sa item number 1, 2, ug 3. So, 2.66. And item number 5. Item number 6 na ta. So, in item number 6, item number 6, nakakuha yapon sila. Ka-perfect yapon. Then, tanaw na to sa item number 6 kung pila ka buok ang nakakuha sa item number 6 na ay 2. 3 minus 2 to 3. So, gamitan na to calculator. So, 3 divided 3 minus 2 divided into 3 equals 2.33. So, in item number 6, and number 7, item number 7, correct yapon, naka-perfect yapon sila sa item number 6 ang higher group. And sa lower group, we have 2 get correct answer divided into 3. So, it's the same to result in item number 6. In item number 8. So, in item number 8, correct yapon sila. Minus item number 8, pila ang nakakuha score sa lower group. We have 2 into 3, so 2.33. So, in item number 9, so in item number 9, we have correct yapon 3. So, tanaw na to, pila ba? Isa 1 divided into 3. So 2.66. And item number 10. So, in item number 10 sa higher group, isa ra ang nakakuha og correct answer. And sa lower group, so 1 patas ra into 3. So, gamitan na to calculator. So, 1 minus 1 divided into 3 equals 0.6. So, kung tanaw na to siya sa interpretation of discrimination index, so ang item number 1, ang item number 2, ang item number 3, ang item number 5, ug ang item number 9 is nabilong siya sa So, let us move on to our reability test. So, sa ato ang reability test is kanang i-test niya kung unsa kagud ang atong item question. So, sa ato ang reability test is naa siya 2 ways.
So first is KR20 equals K divided into K minus 1 multiply to 1 minus summation of PQ divided into variance. And naatay ikaduha nga nga way sa pag-compute sa reliability test, which is KR21 equals K divided into K minus 1 multiply to 1 minus mean multiply to K minus mean divided into K minus variance. So, mao ni siya ang two ways sa pag-compute sa reliability test, pero atong gamiton is kaning first. So, before nato siya ma-solve is dapat nato ma-identify kung unsa ato ang K. So, ato ang K is katong number of items atong question, which is number 10. Muna siya ang total sa question. And then, K minus 1. So, ang number of item, minusan siya og 1. So, mo na siya, 9 na lang siya. So, ato ang P is kanang makita siya sa result sa difficulty index, which is ato ang number 1 is ato ang P sa difficulty index is 0.8. So kani siya sa item number 1 ni siya. So ang ato ang Q is so ato ang Q ani is 1 minus siya sa P, which is the difficulty index, which is 0.8 my difficulty index. So let it solve it. So 1 minus 0.8 equals 0.2. So this is the result, the 0.2. So our PQ is 0.8 multiply siya sa result sa Q, which is 0.2. So ato siyang i-multiply. So 0.8 multiply into 0.2 equals 0.16 ang result. So, para makuha ang ato ang summation of PQ is dapat ato sang kwaon tanan result up to item number 1. So, item number 1 siyang ako ang gipakita. Item number 1 to item number 10. So, ato siyang isolve. So, dayon nata sa atong item number 2. So, ato ang P is 0.7. 0.7. Itong Q is 1 minus 0.7.
1 minus 0.7 equals 0.3. 0.3. So, our PQ is 0.7 multiply into 0.3. 0.7 multiply into 0.3 equals 0.21. After number 3, our P is 0.7, our Q is 1 minus 0.7 equals 0.3. So our PQ is 0.7 multiply into 0.3 equals 0.21. Our item number 4. Item number 4. 0.4. 0.4, which is our P. Our Q is 1 minus 0.4 equals 1 minus 0.4 equals 0.6. So this is the result. 0.6, 0.6, 0.6. So our PQ is 0.4 divided into 0.6 0.4 multiply into 0.6 equals 0.24 0.24 0.5 times 0.5 equals 0.25. Number 6 ang 0.8 man siya. Q is 0.8. Our Q is 1 minus 0.8 0.8 minus 1 equals 0.2. So our PQ is 0.8 times 0.2 So gidali na lang nako og solve ang PQ. So mao na ni tanan ang result sa kuang PQ. So ang ako ang summation of PQ, so ako siyang giadd tanan is 2.16. So para ma-sure nga 2.16 jud ang result is ato siyang i-add tanan. First is 0.16 plus 0.21 plus 0.21 plus 0.24 plus 0.25 plus 0.16 plus 0.24 plus 0.24 plus 0.24 plus 0.21. So the result is 2.16. So sakto ang ako ang pag-add tanan. So ang the result sa ato ang EPQ is 2.16. So dari na ta sa to ang reliability test. So
nakuha naman ako ang summation of PQ. So mao na ni sa 2.16. So, karon akong i-discuss kung yun saan ako kung pagkuha akong variance which is 6.16. So, first is press shift and then mode and then select 3 and then equals to clear all the input and then press the mode again, select number 2 and then put the first score in your data sheet which my first score is 6. So 6 imbis imong tuplukon is equal sign is imong tuplukon is m plus 5, m plus 3, m plus 4, m plus 3, m plus 8, m plus 9, m plus 9, m plus 10. So kaning nga computation is kanang mo ni siya ang score sa akong data sheets which is 10. So 10 ka book score ang akong gibuhat. And then pamakuha tong variance is tuploko na po na to ang moon and then tuploko na po na to ang shift and then manalan tayo makita then tuploko na to ang 2 which natin makita ani which is 1 is stand for mean and 2 for standard deviation and 3 is sample standard deviation. So i-choose na to ang number 2 which mean is PSD. Dayon i-press na to ang equal sign then mugawas na din to ang result sa to ang variance. Ug karon nakuha naman nato ang result sa summation of PQ og sa ato ang variance. So tudloan ta mo kung giunsa ni siya pagkuha ang result sa kani nga fraction. So first is atuan ning i-divide ang duha. So 2.16 divided into 6.16 equal sign, so 0.35. And then i-press din nato ang number 1 and then minus sign. So sa ato makita is nagstay siya. So it means very good. And then ato ada yung i-press ang answer and then equal sign. So as sa inyong makita is 0.649 and so on. So ang nagsunod sa 4 is 9. So ma-round up ni siya into 0.65. So mauna ni siya. So karon atuan na pong isolve ang kani nga fraction is which is 10 ato ang key and divided into key minus 1. So bakta. So 10 divided into 9 equals so 1.1. So 1.1 man ang result aning sa key divided into key minus 1. So atuan is lang i-multiply duha para makuha na to ang key R20 which is 0.72. So bakta kuno na to ang answer. I-press na tong answer then multiply and then tuploko na to ang 0.65. So the answer is 0.72. So our KR20 is 0.22 sa ato ang reliability test. So mao na ni ang result. So thank you for listening. Hope you understand.